Hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So eto na nga, mga minamahal, talagang laman po ito ng iba't ibang pahayagan ngayong araw na ito. Ano bang petsa ngayon? Disyembre 9. So ano yung nabisto? Ano yung nakita na naman dito kay Vice President Sara Duterte? Maangas to. Mga minamahal. Tingnan nyo tong balitang to ha. Sabi ni Representative Joel Chua, hingil sa 677 umano'y benepisyaryo ng confidential funds ng DepEd noong si Vice President Sara Duterte ang kalihim, kanila, PSA pong sinasabi na out of 677 individuals, 405 ay walang birth certificate. Pwede nating sabihin na non-existence. Ay hindi mo pwedeng sabihin na pwede lang natin sabihin. Talagang sabihin dapat natin na ito ay mga ghost employee. Kasi mga minamahal, yung PSA, kada panganak sa mamamayang Pilipino, bawat batang Pilipino, naka-record po yan. Yung hospital, magsasubmit po ng birth record dito sa Philippine Statistics Authority. So, kung yung 405 ay walang record ng kanilang birth certificate, marriage, or death, ibig sabihin yan, non-existent talaga. Hindi mo pwedeng sabihin na pwede nating sabihin na non-existent. Dapat kumpirmadong non-existent. Kumbaga sa madaling sabi, yung mga nagbenepisyo sa confidential funds na inilagak nila sa bawat pangalan na yan, ay mga ghost employee. Grabe talaga tong antibay ng na mukha ni Vice President Sara Duterte. Meron pong official certification ang Philippine Statistics Authority na kanilang napagtanto na itong 677 individuals. Mga minamahal, ang 405 doon ay walang birth certificate, walang record. Ngayon lang yung balitang yan, Disyembre 9. Ewan ko ba dito kay Sara Duterte? Mga minamahal, yung confidential funds, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na napakadali lang po talaga ng hinihingi sa kanila. Ano yung hinihingi lang sa kanila? Acknowledgement receipt. Yun lang po yung hinihingi. Yun na nga lang, yung hinihingi, kasi hindi naman sila ng bidding, di ba? Kung sakaling may gagastusin sila na proyekto, may pa-bidding-bidding pa, wala na pong ganun kasi confidential nga di ba? Wala nang ganun. Hindi na sana mahirapan sila Sara Duterte. Kaya nga lang mga minamahal, sa sobrang hangarin ata na makakakamkam sa kaban ng bayan, eto na, nagka-leche-leche na sila. Biruin nyo mga minamahal intelligence intelligence information gathering ba yung ginawa ni Sara Duterte? Sabi na lang natin sa 2022 confidential funds yung 125 million within 11 days. Paano nasabi ni Sara Duterte na intelligence intelligence info gathering ang ginawa nila? Bago magtapos ang taon mga minamahal, meron siyang 11 days, yung 4 na days mga minamahal is non-working. Tapos yung 7 days lang doon yung non-working. Magiging intelligence gathering information din ba yung safe houses na meron 60 million? Intelligence gathering information din ba yung laptop, yung chairs, tables, 'di ba? Tapos para-paras ng ng mga pangalan, magkaiba-iba lang yung perma. Nakikita ninyo? Malinaw to na panluloko sa kaban ng bayan, sa taong bayan. Pangalawa, yung 612 million confidential funds. Kanino napunta? Sino yung nag-withdraw? Di ba mga minamahal, matatandaan nyo na ang nag-withdraw niyan ay si Gina Acosta. Winidraw niya ng 4 na beses, 125, 125, 125, 125. And then, kanino niya ito ibinigay? After niyang ma-withdraw itong 125, 125, 125, 125, ibinigay niya dito kay Colonel Lacheca. Si Colonel Lacheca, mga minamahal, yung security head ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, ang tanong, bakit kay Lacheca ibinigay? Diba? Nagigets nyo ako?
after idiretso ni Acosta yung pera kay La Checa, saan napunta? Kay Sara Duterte. Ngayon, walang liquidation na nangyari. Well, kung sa bagay, confidential nga. Pero mga minamahal yung pinaggastusan ba? Confidential ba yun? Tapos ngayon, makikita natin sa mga record na gumagawa sila ng mga inventong pangalan para pagtakpan yung confidential funds and intelligence funds ng ating Vice Presidente sa kanyang OVP at pagiging Department of Education Secretary. Buti pa nga mga minamahal yung ibang mga kurakot na mga kongresista kahit pa paano may project referral. Diba nakikita ninyo, may mga patulay-tulay silang ginagawa. Medyo pangit nga lang kasi masyadong tinipid ng contractor. Diba nagigets nyo ako? Buti pa nga yung iba may project referral. Samantalang itong si Sara Duterte, 612 million, saan napunta? Diba, nagigets nyo ako? Saan napunta? Grabe. So, pinalabas lang nila mga minamahal na mayroong 677 individuals ang nakatanggap ng pera. No, pera na, for example, 50 million, 200,000, hanggang sa mabuo yung mga pera na yun, hanggang sa maging 667 individuals para mabuo yung 615 million or sa madaling sabi, half billion. Diba? So, nabuo nga yung pangalan, yung mga pangalan na nasolusyonan nila, pero hindi naman sila nakatakas dito sa PSA. Kasi napagtanto mga minamahal na PSA na mayroong panluloko. Malinaw to na panluloko, oo. Yung mag-iimbento ka ng pangalan para pagtakpan lang kung saan mo ginamit yung pera. Ang akala kasi hindi sila mabibisto eh. 'Di ba? So, grounds na to for impeachment. Talagang malinaw na to mga minamahal na meron siyang na-violate na rules sa ating 1987 Constitution. Hindi naman pwede na mag-submit ka lang na, impeach ko si ganito, ganyan kasi ayaw ko sa kanya. Hindi pwedeng ganun. I-impeach mo isang tao, isang public official, kapag meron ka nakitang grounds. So, ewan ko ba ba't may mga bulag pa dito? Yun na hindi ko mag-gets. Bakit may mga bulag pa dito na mga Pilipino na, sige nga, kasuhan nyo si Sara Duterte. Kung talagang merong paglabag. Hindi pwedeng kasuhan, mga minamahal. Kasi hindi pa yan makukulong. Matatanggal lang ang isang public official kapag sinampahan mo ng impeachment. Medyo tagilid nga lang sa Senado kasi madami pa namang kakampi itong si Sara Duterte. Pero the only way para mapatalsik mo ang isang government official is through impeachment. Lalo pat yung impeachment mga minamahal is limited lang po. Yung pwede mong dyan. Diba? Limited lang yung mga taong pwede mong impeach. Hindi naman pwedeng impeach ang isang senador, diba? O, presidente, vice-presidente, Supreme Court, yung ombudsman. Diba? Kaloka. Ewan ko ba dito? Yan po yung balita ngayon. Mga minamahal, kayo, ano yung masasabi ninyo? Comment down. Tapos, basahin natin yung ninyo, yung mga comment ninyo. Yun lang po. Pahingi lang ako ng like. It's me again, si Alicia nyo. At nagbabalik ulit mga minamahal para sa ating panibagong video. Maraming salamat.